There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. There'll be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. There'll be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden
golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be, when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. There'll be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be, when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds. Magandang tanghali po sa ating lahat mga kapatid at kaibigan. Narito po ang ating programang Salatnib Tepudno or Guardian of Truth sa wikang Ingles. Dito lamang po sa Radio DCCB 684 kHz Tuguegarao City. At maraming salamat sa lahat ng mga nag-aantabay sa ating programa. At ito nga po ang inyong makakasama ng 30 minuto, ang inyong kapatid at kaibigan sa Panginoon, Brother JJ Gumpad. At ako nga po ay nagpapasalamat sapagkat kahit meron po tayong mga mahalagang ginagawa sa oras na ito, ay binibigyan pa rin natin ng mga oras ang salita ng ating Panginoon. At sana ibalik sa inyo ng Panginoon ang lahat ng mga oras na inyong pakikinig sa ating programa. At syempre, bago po natin talakayin ang ating lessons for today, nais kong batiin ng magandang hapon din naman ang lahat ng mga nakikinig sa ating programa dito sa Lambak ng Cagayan. Mula po rito sa Tuguegarao, pinabati po natin ng magandang tanghali ang ating kapatid na Rodi Gumpad and Sister Tessie. And of course, sa dalawa pang elders ng Metro Tuguegarao Church of Christ, Brother Lino Daraway and Brother Flor Constantino. Good afternoon po. And syempre, kasama na riyan ang ating mga kapatid. Dito naman sa May Tuguegarao, kay kapatid na Josephine Lim. Good afternoon, Sister Josephine from UN, and Sister Arlene Maramag ng Ugak Norte. At sa lahat na rin po ng mga taga Tuguegarao o dito sa Lambak ng Cagayan, good afternoon po sa inyong lahat. Ganon din binabati natin ng good afternoon ang ating mga kapatid dito sa ating Facebook. Ayan, batiin natin ng magandang tanghali si Sister Lilia Domingo ng San Fernando, Caba, La Union. At good afternoon din kay Brother June Kafirma Antonio ng Cagayan.
At syempre, kay kapatid na Roel Arcalas, na imbag amalim tayo, amin, kakabsat. Ayan. At syempre, binabati din natin ang ating kapatid na Jason Agbuya. Diyan po sa may bandang Bicol. Sabi, magandang hapon po, kapatid. Ganon din sa'yo, kapatid na Jason. Ayan. At ngayon, siya ngayon ay nasa Sorsogon pala, no? And of course, kay Sister Nida Villamin ng Davao del Sur. Good afternoon, Brad J. At syempre, sa lahat na rin po ng mga taga Davao, good afternoon po sa inyong lahat. At sa mga oras na ito, ay ako ay nagpapasalamat, lalong-lalo na sa inyong mga panalangin, mga kapatid. Bagamat itong mga nakaraang araw, ay meron tayong mga hindi kanais-nais ng mga pangyayari. Bagamat yung mga iba lang ang nakakaalam, ako ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat ang inyong mga prayer ay maganda po. Nasagot po ng ating Panginoon. Okay? So maraming salamat sa mga nagpray po. At tayo nga po ay nagkaroon muli ng mga oras para makasama kayo sa tanghaling ito na pinupuri ang ating Panginoon. Okay? So sa mga nalalabing oras natin, mga kapatid, nais kong gamitin ito sa ating pagtuturo dahil gusto kong kunin muna ang mga oras na ito sapagkat baka maubusan na naman tayo mamaya, no? Medyo mahaba lang kasi ito. Okay? Welcome, Brother Jason Agbuya. At sa tanghaling ito, mga kapatid, ang ating pag-aaralan ay matatagpuan sa aklat ng 2 Korinto sa Kabanata 13 sa talata 5. Ito po ang sinasabi, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nanga sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na nga kung kayo'y itinakwil niya. Okay? So, yan ang pag-aaralan natin, mga kapatid. Ang pagsusuri o suriin ang ating mga sarili, suriin ang iyong sarili. Mula po sa talatang ito, mga kapatid, ay inuutusan tayo ng Apostol Pablo na tayo nga po ay maglinis sa ating mga sarili. Pero anong klaseng paglilinis, mga kapatid? Kailangan ba nating maligo? Hindi, mga kapatid, sapagkat ang sinasabi rito ay ang ating mga kasalanan. Okay? So, spiritual speaking, mga kapatid, ang sinasabi rito ni Apostol Pablo. Mula nga sa Korinto, mga kapatid, ay inutusan ni Apostol Pablo ang mga banal sa Korinto na suriin nila ang kanilang mga sarili kung sila ay nasa pananampalataya. Kung minsan, mga kapatid, ang mga Kristiyano ay sila ay naniniwala o karamihan o may mga Kristiyano na naniniwala na kapag sila ay Kristiyano na, sila ay sigurado na. At lalo na, hindi sila naniniwala kung minsan na mali yung kanilang mga ginagawa. Kung minsan, mga kapatid, iniisip nila o nakalimutan nila na sila nga pala ay executive, kumbaga. Dahil may mga Kristiyano na feeling executives. Itong tinatawag na executives, mga kapatid, ay hindi porke ito ay may alam na sa Biblia at nang sila ay nagkakasala at ituwid sila, hindi nila tinatanggap. Bagkus kanila ay itong kumbaga dinidebate. Hindi sila pumapayag
Hindi nakikinig sa mga pangaral sa kanila at ang gusto niya, yung mga tao makinig sa kanya. So, one-sided mga kapatid. Okay? At ang tawag natin dito ay mga Kristiyano na hindi naglilinis. Hindi na sinusuri ang kanilang mga sarili. Masyado silang mataas mga kapatid. Pero ang tunay na Kristiyano, marunong silang magpakumbaba. Marunong silang magpakumbaba mga kapatid. At sana, isa na tayo doon. Okay? Panalangin ko po sa Panginoon mga kapatid na sana huwag tayong mag-away-away. Yan ang nais ng Panginoon. Ayaw niya tayong maghiwalay. So sana wala pong executive na Kristiyano sa ating mga kasamahan. Ikalawa mga kapatid at kaibigan, ay kailangan din nating alalahanin ang pangangailangang maglaan ng kaunting oras para sa pagsusuri sa sarili. Hindi porke mga kapatid na nakapag-aral na tayo ng Biblia o marunong na tayo ng Biblia o nakasama natin yung mga veteranong mga mangangaral ng Panginoon ay hindi na tayo nagkakasala o hindi tayo nagkakamali sa ating mga ginagawa. Kung minsan, mga kapatid, ibig sabihin, hindi ka na rin tama. So oras na rin sana na panahon na rin sana na maglinis naman na sana tayo. Ibig kong sabihin, pag may mga pagkakamali tayo, tanggapin po natin mga kapatid. Dahil yan lamang ang isa sa mga nakikita ko o nakikita natin na makapagbabalik sa atin na loob sa Panginoon upang malaman natin na kung nasaan na ang ating pananampalataya. Huwag sana tayong mahulog mga kapatid dahil lamang sa pag-aaway, dahil lamang sa mga sabi-sabi o sa mga hindi pagkakaintindihan, lalo na yung mga magkakapatid sa Panginoon ay nag-aaway-aaway na o nagkakaroon na ng division, ay huwag po sana mga kapatid. Ang gawin na lang natin, suriin natin ang ating mga sarili kung tayo nga po ay tama o kung minsan, bigyan natin ang sarili natin ng pagkakataon na tumanggap ng mga pagkakamali din. Okay? Huwag yung laging tama ako. Masyadong mataas yun mga kapatid. At sa pangatlo sa ating panimula, kailangan nating maglaan ng ilang oras upang una, masuri natin ang ating mga saloobin. Okay? Itong pag-aaralan natin mga kapatid ay tutulungan tayo na tignan ang nasa kalooban natin o yung mga saloobin natin nang makilala naman natin ang ating mga sarili. Dahil kung minsan sa sobrang taas na po natin o yung feeling natin mataas na, nakakalimutan natin mga kapatid na tao pa rin tayo, nagkakamali pa rin tayo, at sana maging humble rin po sana tayo. Okay? So unang-unang mga kapatid, sa ating pagsusuri sa ating sarili, ay kailangan suriin din natin ang ating mga saloobin. Na ibig sabihin, yung mga iniisip natin. Okay? So ano pa nga ba yung iniisip natin? Bagamat hindi alam ng mga tao ang mga iniisip ng ibang tao, ang katotohanan naman ay alam ng Diyos ang ating mga iniisip. Sapagkat ipinahayag ng Biblia na nalalaman ng Panginoon ang ating iniisip. Mula sa Aklat ng Awit, Kabanata 94, sa talata 11, sinasabi doon, nalalaman ng Panginoon ang mga pag-iisip ng tao na walang kabuluhan. Muli, mga kapatid at kaibigan, alam ng Diyos ang ating mga iniisip. Sa makatuwid, suriin ang iyong mga saloobin at sikaping dalhin ang iyong bawat pag-iisip sa pagsunod ni Kristo. Sabi natin, Kristiyano tayo. Sabi natin, mga kapatid, nasa tama tayo. Pero kung minsan, hindi natin sinusuri ang ating saloobin. Ano bang binabalak natin? Bakit natin kung minsan question yung ginagawa ng kapwa nating kapatid
Di ba? At hindi lang yan, ang malala pa, ang ginagawa natin kung minsan, yan yung ginagawa nating topic dito sa ating mga ginagawa. Di ba? Eh sabi nga sa Bible mga kapatid, kung alam mo nakakasalang yung kapatid, puntahan mo siya. Sabihin mo sa kanya, at tanungin mo sa kanya, alamin mo sa kanya yung mga kasalanan na nakita mo. At nang sa gayon, pag hindi niya tinanggap ang iyong mga tinatanong sa kanya, o yung mga gusto mong pagsuway sa kanya, sabi ng Bible, tawag ka pa ng isang kasama mo. O pag-usapan nyo sila, pag-usapan nyo, may kasama ka na. At kung hindi pa rin niya tatanggapin, ay sabi na natin sa iglesia. Yun yung sinasabi doon mga kapatid. Pero dito sa ating Facebook mga kapatid, kung minsan sa panahon ngayon, ginagawa natin, mismong kapatid natin, nasabi natin, Brad, sister, meron ba sa Biblia yan? Di ba? Tapos gagawan muna natin minsan ng mga tinatawag na vlog o mga gaya nito, streaming. Hindi na po maganda yan mga kapatid. Okay? Ano yung saloobin mo? Bakit mong ginawa yan? Bakit mo sasabihin yan? Kung mga pag-aaral naman mga kapatid, gawa ka na lang ng mga lessons mo. At ang target natin ay ang mga sinners at ganoon din ang mga kapwa natin, Kristiyano. Hindi yung gagawa ka ng isang gawain, pero ang unang-unang mong tinarget, ayun naman pala kapwa mo, Kristiyano. Dahil hindi lang kayo nagkasundo sa mga tinatawag na mga kung ano yung ginagawa niya, question mo siya, tapos hindi mo tinanggap yung sinabi niya, parang sinasabi mo na, mali siya. Ikaw ang tama. Maling pagsusuri yan mga kapatid. Okay? So advice ko sa mga ganitong Kristiyano, suriin muna natin ang ating saloobin. At huwag tayong padalos-dalos kapatid, kaibigan. Lalo na yung ginagawa natin na ipopost pa natin dyan. Pwede naman tayong mag-private message. Okay? Private message. Dahil kung minsan lumalabas na sobrang yabang natin. So, hindi po natin kailangan yan mga kapatid. At isa pa, wala akong inaano rito, okay? Wala akong mga inaano o pinapersonal. Pero ang akin lang mga kapatid, sana ang magkakapatid sana. Gaya ng nabasa natin kanina, pag may magkakapatid, bago siya manghusga, kailangan mo nang suriin niya ang kanyang mga sarili. Di ba? So, kung minsan, kapag tayo ay nakakita o may nalaman o may narinig sa ating kapwa Kristiyano, kailangan 100 times muna natin isiping mabuti mga kapatid, kaibigan, bago nating ibulgar. Okay? Baka mamaya kamali tayo, di ba? Kung sigurado ka, ito sabihin mo sa kanya. Huwag yung agad-agad. Madaming nakakaalam, di ba? Ang pangit noon. Okay? So, dito naman mga kapatid, sa makatwit, sabi rito sa ating PowerPoints, suriin ang iyong mga saloobin at sikaping dalhin ang iyong bawat pag-iisip sa pagsunod ni Kristo. Ayan. Sa 2 Korinto, sa 10, sa talata 5, ayan, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos at bumibiyag sa lahat ng pag-iisip sa pagtalima kay Kristo. Kung hindi natin kaya mga kapatid, kung natatakot tayong sabihin sa Kanya, kahit sabihin mo na lang sa Kanya, pag hindi niya tinanggap, sabihin mo sa Panginoon. Di ba? Ipagdasal mo siya. Huwag yung tira ng tira ng tira ng tira. Kung ikaw naman mag-explain siya, ayaw makinig. Kung ikaw nag-explain at sinasabi mo ang kasalanan ng kapatid mo, nakikinig siya. Kasi nagtataka siya Nakikialam ka sa buhay niya. Monotonous tayo mga kapatid, no? So, minsan ginagawa nating kahit anong iglesia na dyan at sinong kapatid na dyan, nakikialam na tayo. Hindi gawain ng Kristiyano yan, kapatid. Okay?
Pangalawa mga kapatid, sa ating pagsusuri sa ating sarili, ay kailangan suriin din ang ating mga kinakasama. Dahil kung minsan, ang dahilan ng ating pagkakasala, pagkakalimot ng pagsusuri natin sa ating mga sarili, ay dahil sa ating mga kinakasama. So ang tanong natin, sino ba kasi ang kinakasama mo? Ha? Mula rito sa unang Korinto 15, sa talata 33, isinulat ni Apostol Pablo, huwag kayong magpadaya. Ang masamang kasama ay nakakasira ng mabubuting gawa o gawi. Sa makatuwid, kailangan nating lahat ng mag-ingat sa mga salitang iyon ni Pablo at kailangan nating hangarin na palibutan ng ating sarili sa paligid ng mga taong positibong impluensya sa atin sa halip na isang negatibo. Suriin natin mga kapatid ang ating sarili. Ang ating bang kinakasama ay isang mabuting kaibigan o isang mabuting kaibigan na nagbabalat kayo lamang? Tingnan mo mga kapatid, ikaw lang nakakakilala sa mga kaibigan mo. Di ba? Ikaw ang tunay na nakasakasama, ikaw ang mostly na nakakaalam. So, piliin natin mga kapatid, nang sa gayon ay makita natin kung saan tayo nahuhulog. Kaya sa pag-iisip na iyan, ay kumapit sa mga salitang ito ng karunungan mula sa mga Kawikaan 4, sa talata 14 hanggang 15. Sinasabi roon, huwag pumasok sa landas ng masama at huwag lumakad sa landas ng kasamaan. Iwasan ito, huwag maglakbay dito, tumalikod ka dito at magpasa. Minsan pa, maglaan ng ilang oras upang suriin ang iyong mga malapit na kasama at maging isa na pinipili ng mabuti ang iyong mga kaibigan. Yan mga kapatid, hindi porke lagi na natin kasama, hindi porke marunong sa Biblia ang ating mga kaibigan, magtiwala ka na dyan. Ha? Tao pa rin yan. Kaya ang kailangan natin suriing mabuti. Kapag ang mga kaibigan natin na pinaniniwalaan natin mabuti, na malapit sa atin, ay nakita natin na sila ay nahuhulog sa Panginoon, ay kailangan din natin sila pagsabihan. At unang-una, huwag natin silang sundin. Di ba? Hindi maganda yan. Ayon nga sa Kawikaan 12, sa talata 26, ang matuwid ay patnubay sa kanyang kapwa. Ngunit ang lakad ng masama ay nakapagpapaligaw. Pag natsamba natin, napakaganda ang ating kasama, mabait na, marami pang alam sa Panginoon, at walang pagkakamali na nakikita mo. At kapag ikaw ay nakakamali, sinusuway ka. Yan ang patubay ng maganda mga kapatid. Pero kung kabaliktaran, patay tayo niyan. Magkakaroon tayo ng pag-aaway. Lalong-lalo na sa ating kapwa Kristiyano. Pangatlo mga kapatid, sa ating pagsusuri sa ating sarili, ay kailangan suriin natin ang ating mga gawa. Okay? Kung minsan, sa ating mga gawa, nakikita ang ating mga pagkakamali. Kung minsan, alam ba talaga natin ang ating ginagawa? Ang ating pag-question lamang doon sa kapwa natin. Mangangaral pa kung minsan. Tama ba yon? Tama ba na ibulgar natin? Tama ba na i-post natin? Bakit hindi mo i-private message, kapatid? Di ba? Huwag yung nagpapayabangan tayo rito. Hindi po maganda yon. Dahil unang-una iniisip natin na mabasa ng mga iba kung anong ginagawa niya. Di ba? Minsan, ganyan tayo Hindi natin iniisip na baka mapaya yung tao. Di ba? Kapatid natin yan. So, kailangan nating suriin ang anumang tinatawag na masamang gawi na maaaring mayroon tayo. At kailangan nating maunawaan ang pangangailangan na disiplinahin ang ating katawan at dalhin sila sa pagpapasakop. 1 Korinto 9:27. Ayan, sinasabi doon, ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba,
ay ako rin ay itatakwil. Yes, mga kapatid, kung minsan mismong sarili mo, tumatalikod sa iyo. Oo, mga kapatid. Di ba? Isang example na lamang yan, na ikaw ay napaka-healthy ngayon, di ba? Tapos ikaw yung mangangaral ngayon. Nung oras na ikaw na ay mangaral, ay bigla kang na black mind, di ba? Tinalikuran ka ng iyong katawan. Kaya huwag tayong umasa sa mga ganyan, mga kapatid. Na ibig kong sabihin, mga kapatid, sa ating mga gawa, suriin natin kung tayo nga ba ay nasa tamang paggawa. Nasa kagustuhan ba tayo ng Panginoon, yung mga ginagawa natin? Gaya ng sinabi ko, yung pag-question na lang natin sa ating kapatid, tama ba yun? Kailangan ba natin ibulgar? Nako, hindi maganda, mga kapatid. PM mo na lang. At kung siya ay nagpaliwanag, at sinabi niya yon, paliwanag, tanggapin mo naman. Huwag yung hindi mo tinatanggap agad. Tapos ang ginagawa mo, hindi ka naman nakikinig. Tapos gusto mo siya makinig. At pagkatapos nyon, gagawa ka na ng lesson, mga kapatid. Parang naman sinasabi, pinatatamaan mo yung kapatid mo. Mismo dyan sa internet, grabe. Hindi po maganda yan, mga kapatid. Okay? So, wag natin gawin yan. At ako, inuulit ko, wala akong pinipersonal rito, mga kapatid, no? At kaibigan, wala. Okay? So, lahat tayo, mga kapatid tayo, at gusto ko lamang ay wag po tayong magkakaiwalay. Lahat ng mga ngaral, nagkakamali rin yan. Tandaan natin, hindi nagkakamali ng mga ngaral. Hindi porke lagi kang tinatawag o sinasabihan, nilalagay na manguna sa mga ibang kapatiran ng mga ngaral din. Huwag mong isipin na masyado kang mataas. Di ba? May mga pagkukulang ka rin. Siyempre, kailangan rin natin maging humble. Okay? At sapagkat gaya ng sinulat ni Pedro, doon sa unang Pedro chapter 2, sa talata 11, sinabi roon, mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo bilang mga naninirahan at mga pilgrimo, iwasan ninyo ang makalaman na pagnanasa na nakikipagdigma sa kaluluwa. Di ba? Napakaganda yung mga talata, mga kapatid, na iniiwan sa atin para sa ating pagsusuri sa ating mga sarili. Ayan. So, kung minsan, mga kapatid, yung gossip, yan, dahil sa ating mga nakikita nilang gawa sa atin. Okay, tanggalin natin yan, mga kapatid. Naway tandaan natin lahat ang mga salitang ito ni na Apostol Pablo at Apostol Pedro, at huwag nating hayaang masamang gawi ang maging pinakamainam sa atin. Okay? So, bago natin gawin sana ang pagtatanong sa ating kapwa mga ngaral o kapwa Kristiyano, ay isipin mo muna ng 1,000, 100 beses bago natin i-activate yung mga tanong na yan. Okay? Pangapat, mga kapatid, sa pagsusuri natin sa ating sarili, ay kailangan suriin din natin ang ating mga motibo. Bakit mo sasabihin yan sa iyong kapatid? Siyempre, normal na yon. Para ituwid siya, kapatid. Hindi maganda yung ganyang ginawa. Tingnan mo, yung nasaan ang talata? Nasaan ang aklat? Nasaan ang kapitulo? Doktrina yan. Yung sinasabi mo Hindi po ganyan, mga kapatid. Ano yung motibo mo? Bakit mo sasabihin? Parang debate naman na yung mga ginagawa natin. Kapatid mo yan. Di ba? So, gawin natin sa magandang paraan, ayon sa Biblia. Kung hindi mo naintindihan yung ginagawa nila o mga pinopost nila sa kanilang Facebook, kapatid, merong private message. Pwede tayong magtanong sa kanila kung ano yung ginagawa nila. At please lang naman, kung nag-explain naman sila, tanggapin mo naman. At kung di mo maintindihan, okay, pwede mo na siyang i-share sa kapatid mo rin. Pero wag mong naman i-post dyan. At isa pa, wag mong gawin parang vlog o streaming and then may pinatatamaan ka. Okay? So, hindi maganda yan, kapatid, kaibigan. Okay?
Huwag tayong naggaganyanan. Okay? Nagmamahalan sana tayo. Okay? So, ano yung motibo mga kapatid na? Tulad na nabanggit natin kanina, alam ng Diyos ang mga iniisip ng tao sa makatuwid. Alam din niya ang ating mga motibo. Kaya alam na lagi nating tandaan ang mga salita ito ni Pablo mula sa aklat ng unang Korinto 10 sa talata 31. Ano man ang inyong gawin, gawin ninyo ang lahat sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung ginagawa mo sa kapwa mo kapatid, sa pagtatanong mo kapatid, maganda ba yan? Kaluwalhatian ba sa Diyos yan? Nako, delikado tayo niyan. Pag sinabi mo, oo Brad, dahil gusto ko siyang ituwid. Pero mali ang paraan mo. Ayaw mo yung magpatalo. Gusto mo ikaw ang panalo. Hindi tama yan kapatid, kaibigan. Okay? Kailangan natin tumanggap naman ang pagkakamali paminsan-minsan. Okay? Hindi tayo ay nagkakamali at nakita natin mali pala tayo, ganon. Nakakaya. Huwag kang mag-alala. Walang magsasabi nga si Brad ganito, nagtanong sa akin. May sinabi sa akin na hindi naman totoo nakakaya siya. Walang ganoon kapatid. Hindi gagawin sa iyo yun kapatid. Kaya unang-una, tignan muna natin yung sasabihin natin bago natin ito pakawalan. Muli, kailangan nating suriin ang ating mga motibo. Kailangan man nating mag-ingat sa pagiging mapaghiganti. At kailangan nating maging isang taong laging nag-aangat na luwalhati ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Na yan naman ang nais ng Diyos mga kapatid at nais ng bawat isa na sa ating mga gawa o sa pamamagitan ng ating mga ginagawa ay sana makita ng Diyos na tayo ay tunay na naglilingkod sa Kanya. Panglima mga kapatid, suriin din natin ang ating layunin. Ang ating adhikain. Bakit natin sinabihan ang ating kapatid na yan? Para lamang siya itumba? Para lamang siya ipahiya? O ano pa? Meron pa bang iba? Ay nako, wag sanang ganyan mga kapatid, kaibigan. Ano ba ang yung isang bagay na pinaka-aspirasyon na makamit mo sana? Ang hangarin, umitiin ng lahat, ang makamit ang buhay na walang hanggan sa langit. Na ganyan sana tayo mga kapatid, okay? So gusto natin makamit yung buhay na walang hanggan. Nako, ang gawin lang natin dito, kung nakita natin na nagkakamali yung ating kapatid o may ginagawang hindi maganda sa iyong paningin, yung kapatid na yan, sabihin mo sa kanya sa magandang paraan, ayon sa Biblia. Huwag mong lalabanan at lalo na huwag mong gagawing debate ang style. Kapatid, yung kapatid natin na yan ay hindi niya alam, mabibigla at nasasaktan siya sa iyong mga ginagawa. Okay? I appreciate sa lahat ng mga preacher, mga ngaral, mula rito sa Tuguegarao, mula po rito sa Cagayan, hanggang po dyan sa may Mindoro, Mindanao. Marami po sa Mindanao mga kapatid na napaka-agresibo sa kanilang pangangaral. At hindi sila nagkakasiraan. Pero may mga ilan naman, mula naman dito sa mga iba't ibang lugar, na kala mo kung sino sila, no? Sa kanilang mga ginagawa. So, hindi maganda yan mga kapatid, okay? At ina-appreciate ko yung mga ngaral na iniisip na lang. Iniisip na lang nila o nagpapakumbaba na lang. Pag ginaganyan sila, hindi na sila lumalaban. Okay? Ganon din yung mga kapatid natin, Kristiyano, mga kapatid. Hindi lang mga ngaral, okay? Nakikita naman natin na ito ang hangarin ni Apostol Pablo sapagkat sinabi niya sa aklat ng Pilipos 3 sa talata 14, nagpapatuloy ako patungo sa mitiin para sa gantimpala ng pataas na tawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Di ba? Mismo si Apostol Pablo, ang kanyang ginagawa, nung siya ay binabanatan ng mga tao, gustong patayin ng mga tao, yung kapwa, yung mga ngaral, babanatan siya sa kanyang ginagawa, hindi niya yun iniisip. Hindi iniisip. Ang iniisip niya, yung makamtan niya, yung pinangako ng Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Mahal ko mga kapatid at kaibigan, maglaan ng kaunting panahon upang suriin ang inyong mga hangarin at maging isa na laging naghahangad
na magpatuloy tungo sa gatimpala ng pataas na tawag ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa ating pangwakas mga kapatid, ilan lamang ito sa mga bagay na dapat nating tandaan habang gumagawa ng ilang spiritual na pagsusuri. Yung mga nakikita natin na ganyan ang gawain, sabihan natin, kailangan niya ng pagsusuri na spiritual. Suriin niya ang kanyang sarili. Siya lamang makakagamot yan, kapatid, kaibigan. Sapagkat kahit anong gawin mo na pagpapaliwanag sa kanya, nako, hindi niya maintindihan dahil ayaw niya tanggapin ang inyong mga paliwanag. Okay? Sabihan mo ng Bible, nako, gagawin ka na niyang debate. Huwag mo nang patulan. Lalo lang lalaki yan. At isa pa, tinigilan mo na nga, nako, tuloy-tuloy pa rin yan hanggang magsawa siguro. Bakit ganon? Na dapat ang sabihan natin yung mga hindi nating kapaniwala, kapanampalataya. Bakit inuuna mo yung kapatid natin? Di ba? Dapat nag-uusap tayo ng tayo-tayo, ganon. And pag-usapan natin sa yung mga pagkakamali natin, saan yung hindi natin pagkakaunawaan. Huwag yung bulgar-burgaran, di ba? Pangalawa sa ating pangwakas mga kapatid, ang Biblia ay parang salamin. Hindi ka tumitingin sa salamin para lang suriin kung ano ang itsura nito at kung gaano kaganda ang salamin. Tumingin ka sa salamin upang suriin ang iyong itsura at itama ang anumang bagay na kailangang baguhin. Sa parehong paraan, hindi lamang natin tinitingnan ang ating Biblia at pinupuri kung gaano kaganda ang nilalaman nito, kailangan nating basahin ang Biblia, tukuyin ang ating mga pagkakamali at gawin ang lahat para baguhin ang mga ito. Mga kapatid, kaibigan, unang-una sinabi ko na kanina, wala po tayong pinepersonal dito. Lahat po ay aking minamahal, kundi ang ginawa kong ito ay para ibigay, ay pamulat sa bawat isa na lahat tayo ay nagkakamali. At pag sila naman ang tinanong mo, sila nagpaliwanag, tanggapin na natin yon at tigil na natin, kapatid, kaibigan. Okay? Huwag tayo mag-away-away. Okay? Magmahalan sana tayo. Yan, mga kapatid. And then, nawala na po tayong oras. Maraming salamat muli sa inyong pagkikinig at panonood sa ating programang Salaknib Tipudno. At sa ngalan po ng ating manager Cadel ng Triles at ang kanyang mga staff, ang tatlong elders ng Metro Tuguegarao Church of Christ, Brother Rodi Gumpad, Brother Flor Constantino, and Lino Daraway, at ang naging inyong lingkod sa tanghaling ito, Brother JJ Gumpad, nag-iwan po ng magandang tanghali po sa ating lahat. Maraming salamat and God bless po.